Patay naman sa pamamaril ang dalawang newly elected barangay officials sa Panabo City, Davao del Norte at Antipas, Cotabato. Narito ang unang balita. Wala nang pagkakataong magsilbi ang newly elected na kapitan sa barangay Datu Abdul Dadia sa Panabo City, Davao del Norte. Dead on arrival sa ospital si barangay chairman-elect Paul Albert Sakian matapos siyang pagbabarilin ng riding in tandem nitong Martes. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala sa ulo ang biktima. Agad namang tumakas ang mga salarin. Kahapon naman ng umaga, patay rin sa pamamaril si Edmar Perero na nanalong kagawad sa barangay Dolores sa Antipas, Cotabato. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan at motibo ng salarin. Nang dahil umano sa selos, sugatan ng isang babae sa Narvacan, Ilocos Sur matapos barilin ng dati niyang kasintahan. Ayon sa pulisya, pinuntahan ng suspect na kinilalang si Edmond Cabalar ang bahay ng hindi pinangalan ng biktima para suyuin at makipagbalikan sa kanya. Hindi raw pinapasok ng biktima ang suspect dahil nasa impluensya siya ng alak. Umalis ang suspect at pagbalik, may dala ng baril. Una raw binaril ang ina ng dating kasintahan pero hindi tinamaan. Sunod na binaril ang biktima na tinamaan sa balakang. Tinutugis pa ng pulisya ang suspect. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. Sa Malolos, Bulacan, dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa isang closed van kagabi. Ayon sa ilang saksi, pa-southbound ang rider na bigla raw bumuelo at humarurot pa northbound. Doon na siya bumangga at naipit sa closed van. Hindi pa tukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng van. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.